Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Baka may madaanan kang matandang babae na bigla na lang magiging ibang nilalang. Ako si Angel. Noong October 31, 2018, nasa Fukuoka, Japan ako ng mga panahon na to. Nag-work ako bilang isang production operator ng isang auto parts company. Usually, every 1 week palitan ng schedule namin. At ito na nga, napunta kami ng kasama ko sa morning shift, which is 6 AM to 8 PM ang out. Noong time na to, dapat 8 PM out na kami. Pero yung Japanese boss namin, sinabihan kami ng Ana tagadastari, zangyo widikimasu ka? Hay, pumayag kami kasi okay sa amin yun kasi overtime. Pero aabot kami ng 1:30 AM bago makalabas ng trabaho. Pero sa oras na pala na yan namin mararanasan ang nakakatakot na experience namin dito. Galing trabaho nga pala 30 minutes ang ibabike namin bago kami makauwi ng apartment. Bukid or palay ng dadaanan mo bago ka makarating sa company at pauwi ng bahay. Dumating na nga yung oras ng pag-out namin. 1:40 AM na kami nakalabas ng company. Nang mga oras na to, syempre medyo pagod na kami sa work. Tapos magbabike pa kami pa uwi. Pero sa hindi namin inaasahan, dalawa kami ng kaibigan ko ang nakakita at naka-experience nito. Habang nasa kalagitnaan kami ng palayan o bukid, bigla kaming nakakita ng isang matandang babae na maliit lang siya. Kaya nagtaka kami dahil anong oras na at bakit may matandang naglalakad pa rin ng ganitong oras sa may palayan at sobrang dilim pa. Nang mga oras na to, bigla akong kinabahan. Nagkatinginan kami ng kaibigan ko sa nakita namin. Tanging ilaw lang ng bike namin na nagsisilbing liwanag sa aming dinadaanan. At nang madaanan namin yung matandang babae na yon, bigla yung tumingin sa amin. Kaya agad namin siyang binati ng magandang umaga sa salita nila. Pagkabati namin sa kanya, ang sama ng tingin sa amin ng matandang yon. Pagkita namin ang sama ng tingin niya, dali-dali kami nagbike para makauwi na. Pero ilang minuto pa lang ang nakalipas, ay nilingon namin yung matandang yon. Napansin namin na nawala kaagad yung matanda. Kaya huminto kami para tingnan kung nasaan napunta yon. Nakita na lang namin siya sa may gitna ng palayan. Nagtaka kami kung anong ginagawa niya doon. Nang biglang naging malaking ibon yung matandang yon. Kitang-kita ng dalawang mata namin ng kaibigan ko. Sa takot namin, kumaripas kami ng pagbabike. Buti na lang ilang minuto na lang ang layo ng apartment namin. Pag uwi namin at pag-akyat sa bahay, ilang minuto pa lang ang lumipas. May nag-doorbell kagad sa pinto. Nagtaka kami kung sino yon dahil wala namang pupunta sa apartment namin ng ganitong oras. Kaya ang ginawa namin, tinignan namin yung monitor ng CCTV. Pagkita namin doon, wala namang tao. Agad kaming kinilabutan at napadasal na lang kami sa sala ng wala sa oras. Pero makalipas ulit ang ilang minuto, ay may nag-doorbell na naman ulit. Sa kilabot namin, hindi na namin tinignan kung sino yon. Agad kaming dalawa ng kaibigan ko nagpatay ng ilaw sa sala at agad kaming tumakbo sa kwarto namin para matulog. Nakatulog naman kami ng maayos. Pero ang hinala namin, yung matandang naging ibon, siya yung nag-doorbell sa apartment namin. Mukhang nasundan niya kami. Bali-balita kasi dito sa amin na meron daw isang matandang babaeng Japanese ang kakatok sa pinto nyo at pag pinapasok mo raw yon, doon ka niya na simulang kakainin.